Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit guys upang maghatid ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ. Mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang po na pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating balita. Ang mainit nga po nating update na pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol naman ngayon Cadaver Cats dito sa pangungwestiyon sa kita po ng TV5. Di po ba sa ulat or sa naging vlog ni Models of Manila, natalakay po doon ang tungkol sa pagiging most profitable na show po sa TV5, which is ang Itbulaga. Isa lang po ang ibig sabihin yan, fake news ang kumakalat na nalulugi at magsasara na ang EB. Bakit po nila isasara ang most profitable show nila sa kanilang network? Diba? Pero, ganin pa man, Cadaver kasi kino-question ang pagiging most profitable show ng EB. Mukhang hindi daw po kasi ito totoo sapagkat mas malaki pa ang kinikita daw ng TV5 nung nasa kanila pa ang Showtime. So, mas malaki pa raw ang bayad ng upa ng Showtime sa TV5 sa kinita ng TV5 sa Itbulaga. So, meron po ditong sinasabi si Porknoy na meron pa daw po siyang kinausap mula sa TV5. Sabi dito, EAT or Itbulaga, most profitable nga ba sa TV5? Kumakalat ang isang video kamakailan kung saan in-interview ng isang vlogger si Miss Jane Basas, President and CEO ng MediaQuest Holdings, kung saan kabilang ang TV5. Sinabi umano ng nasabing opisyal ng network na most profitable program ng TV5 ang Itbulaga. Ngunit, tanong ng marami, nasaan ang bahagi ng video sa nasabing pahayag? Sabi at reaksyon ng ilang netizens, nasaan ang statement sa video? Endorsement lang ng noontime show ang sinabi ni Miss Jane Basas. Are they putting words into her mouth? May nagkomento pa. Kung talagang yan ang statement ni Miss Jane Basas bilang president ng CEO ng MediaQuest, bakit walang official statement galing mismo sa communications department ng network at ng holding firm? Meron din nagsabing kritikal ang issue ng financial ng isang kumpanya. Bakit ang statement hindi official at galing lang sa isang vlogger at hindi in-issue ng kumpanya mismo? Nowhere to be found din sa news organization ng network ang statement. Tatanggapin na lang ba natin ito without any verification? May mga nagtanong din sa atin kaugnay sa nasabing issue. Ngunit para linawin ang profitability ng isang noontime show sa isang network, tayo ay nakipag-ugnayan mismo sa network kung totoo nga bang Itbulaga ang most profitable program sa buong network. So, ito pa lang si Porknoy nakipag-ugnayan daw doon sa TV5. Di wow! Isang simpleng sagot ng ating source ay hindi po totoo yan. Mas mababa po ang advertising rate sa noontime kumpara sa prime time. Mas malaki po ang kita ng network sa block time agreement nito sa ABS-CBN Studios. At hindi hamak na mas malaki po ang pasok at ambag na pera sa network ang PBA Games kumpara sa TVJ Productions. Dagdag pa niya, ABS-CBN Studios po ang bumubuhay sa network. Mas malaki block time fees nila dahil na rin sa mas marami silang oras na sakop sa network. Samantala, atin pong sinuri ang ipinalabas kamakailan kaugnay sa kinita ng TVJ Productions over 6 months
sa period ng July to December 2023. Lumabas na kumita umano ito ng kalahating bilyong piso. Kung ating pagsasamahin lahat ng direct cost o gastos, ito ay nasa 410 million and 285,633 kapag ibinawas sa 501 million 168,201 pesos. Kumita sila ng 90 million and 882,568. Ngunit sa figures na ito, wala pa dyan ang ibinawas sa babayarang buwis, indirect cost, devaluation at depreciation. Gayunpaman, sa hatiang 49% sa TVJ Productions, kumita sila ng 44,532,458 pesos divided by 6 months para makuha ang buwanang kita. And pumapatak ng 7,422,076 pesos. Sa parte naman ng MediaQuest, sa kanilang 51%, kumita sila ng 46 million plus 300 divided by 6 months para makuha din ang buwanang kita ay nasa 7 million plus 7,725,000. So lumalabas sa 7 million na kinita nila buwan-buwan. Kung pagbabasihan natin ang buwanang kita ng MediaQuest sa 7 million, ito ay di hamak na napakaliit at malayo sa natatanggap nilang block time fees ng ABS-CBN Studios noong umeere pa sa TV5 ang programang It's Showtime. Bakit magkano po ba buwan-buwan ang block time ng Showtime sa TV5? Ayon sa aking nakapanayam sa TV5, nanghihinayang umano sila simula nang nawala ang It's Showtime sa poder nila dahil mas happy umano ang cash flows. Sa kasalukuyan, isang buwan nang namamayagpag sa ratings game ang It's Showtime mula lumipat ito sa GMA Channel 7. Malayong malayo ang agwat nito kahit sa single channel ratings. Matatandaang hiling din ng TVJ fans na ilipat ang It's Showtime sa GMA 7 para mapatigil nila ang produksyon ng Tape Inc. Natupad naman ang kanilang hiling dahil dalawa na sila ngayon ng Showtime sa noontime race. Nakabuti kaya sa kanila ngayon ang Your Wish is My Command ni Prinsipe Kahilingan, Faye at Ina Magenta, mga characters ni Bossing sa Okay Ka, Ferico. Sa ating huling tanong, kamusta ang kanilang Q1 sa 2024? Kung magpapatuloy ang ganitong trend, maging profitable pa kaya at attractive sa advertisers ang kanilang kasalukuyang ratings? So yan, napakalinaw po dito sa article Cadaver Cards na kinu-question po niya ang kita ng TVJ or ng TV5 para sabihin ito ang most profitable na show sa TV5 sapagkat di hamak na mas malaki daw ang advertising rate pag prime time kaysa sa noon time. At the same time, mas malaki pa daw ang kita ng TV5 nung nasa kanila ang Showtime kumpara ngayon na nasa kanila ay Itbulaga. Grabe, makaapila itong si Procnoy, no? Sino kaya ang tinutukoy niyang source mula po sa TV5? Maniniwala kaya ang mga netizens sa kanya kung gusto lang naman po siya parati sa source? Sa post na wala naman pong ipinapakitang ebidensya at patunay sa kanyang mga sinasabi. Ayon nga po sa iba, pati po sila kayang gumawa at mag-post ng mga ganito para bilugin ang utak ng mga tao. So still, andito pa din po sila Procnoy. Hindi pa rin po nakaka-move on. So, request po ng mga Davercats makarating ito sa TV5 para masampulan ito si Procnoy at mailabas niya kung sino yung kanyang source. Kung mapagkakatiwalaan ba yung source na yan. Baka kasi mamaya niyan, hindi naman pala mapagkakatiwalaan yung kanyang source. Baka tumaan lang ito sa TV5 tapos tsumika sa kanya.
And maaari din na ito po ay isang tabi na ng TVJ kasi kung matatandaan po ninyo, kaya po ito inilabas ng TVJ sapagkat para matigil na ang issue, ang mga maling balita. So, po pwedeng ito na yung end and bahala na lamang po ang mga bashers kung mananatili po silang magbubulag-bulagan at bingihan sa katotohanan. Kumbaga, tapos na yung part nila. Kayo po ba mga Kadavercats, kung kayo ang tatanungin, ano po ang inyong magiging opinion hinggil po dito na tila ba ay hinahamon ni Procnoy ang TV5 si MVP na ilabas ang katotohanan dahil base sa kanyang source, eto ang chika. Hindi totoo na most profitable show nila ang Itbulaga dahil mas malaki pa ang kanilang kinikita sa mga programa nito sa prime time. At mas malaki pa raw ang kita nila nung showtime pa ang nasa kanila. So, yun lang po muna ang ating update sa gabing ito. So, pa-comment lang po sa baba ng inyong opinion. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.